totohanan yung narating ninyo. Bilang Hindi patutungo lahat din sa inyo. hindi Paano lahat yung ng magpapatutuhan? Wait oo. lang, kaya lang sir. Paano ninyo mapapatutuhanan sa mga tao na kayo yung totoo, hindi nyo na ipinalabas? Ang sa tanong ng isa ay kailangan sagutin. Si Jesus nga nung tinanong nanahimik siya Pero yun ang totoo. Ang ibig sabihin lang nun ni Jesus, walang karapatan na malaman ng tao na yon yung katotohanan. Kasi wala rin Walang sense kung malalaman ng katotohanan. Kaya hindi lahat ng bagay pwede mong sagutin. Pwede mong ibigay ang patotoo. Hindi ganoon. Mag-change topic tayo kay Labso. Ano masasabi mo sa banner ko? Dapat nga ba irespeto lang natin paniniwala ng ibang ng iba? Ibang paniniwala, ibang reliyon. Dapat naman talagang irespeto. Walang problema doon sa respeto. Pero kailangang ipangaral yung mabuting balita ng kaharian na may pagrespeto. Ang yan sa mga born again, Kuya Viewerista. Tama naman yan, dapat irespeto, Kuya Viewerista. Pero hindi nangangahulugan na hindi mo na ipapangaral yung ano. Kaya masama, halimbawa, isa kang kaanib sa isang tunay na iglesia, tapos minamaltrato or sabihin nating nawawalang galang mo yung iba, yung krus ng Katoliko, yun yung pinantuturo mo. Tapos, pinantitirik mo sila ng kandila. Hindi maganda yung gawain na ganun na makita sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Kasi para mo na rin binastos sila sa bagay na ganun. Wala akong ganyan Oo, tama Hindi wala akong ganyan. Hindi pagrespeto yon sa paniniwala ng iba. Pag ganun na. Hindi ka Tapos, nakakahikayat, kung mga no? Lalo mo lang pinoprovoke na parang masama ang Iglesia ni Cristo pag ganyan ang ginagawa mo. Pero ang tanong ko sa iyo, ito lang, Kuya Labsong. Kapag hindi kabilang sa relihiyon na itinatag ng Panginoong Hesukristo, matatawag ba yun na kay Kristo? Kuya Labsong? Hindi, kasi nga hindi kabilang doon Kaso, ang problema sa 45,000 religion na nag-aangkin na kabilang sila doon sa iglesia na itinatag ni Kristo. So paano mo ngayon ma-identify yung kabilang doon, yung nag-iisang tunay na kabilang doon? Sige, sabi mo kasi, hindi. Ngayon, yung mga nahiwalay kay Kristo, ano yun sila? May Diyos o walang Diyos? Batay sa Biblia lang. Yung mga nahiwalay kay Kristo. Batay sa Biblia. Magbigay ka ng specific na nahiwalay. Galing siya sa loob? Ito. Inihiwalay? Di. Nung wala pa sa iglesia o naalis sa iglesia, yan. Ayan. Yeah. May Diyos pa rin naman yan na kinikilala, yung mga nahiwalay sa iglesia. Ang Problema, ang tanong kasi, ano ba yung ano mo? kapag hiwalay ba kay Kristo, kasi di kabilang kapag hiwalay ba kay Kristo, may Diyos pa ba sila na tunay? Diyos ng Biblia yon. Alam naman natin lahat ng tao may kinikilalang Diyos, pero ang tanong, may Diyos ba yun sila na tunay? Na mismo ang Diyos kinikilala sila ganun? Wala. Wala. Bagaman may kinikilala silang Diyos, pero ang tanong doon, sinong Diyos ang kinikilala nila? Ganun yun. Kaya nga ang first step para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, 1:17:3. Yan yung pinakaunang dapat hakbang na gagawin ng isa. Pero bago yan bro,
'di ba may iniutos si Kristo na pumasok, 'di ba? Hindi yan yung una. Hindi yan yung una na dapat gawin ng isa. Ang una na dapat gawin ng isa, yun yung 1:17:3. Kailangan kumuha ng kaalaman. So bago ka makapasok sa isang iglesia, kailangan mo munang kumuha ng kaalaman. Anong kasunod doon? Ang second doon, pananampalataya. 3:16 ng 1. O tapos ang ikatlo doon, syempre papasok ka na doon sa kung ano yung pinagagawan mo. Papasukan mo. Eh di syempre sa tunay na iglesia o sa tunay na religion. Ayun. Yun. Ano yung sinabi ni Cristo, Bro Labsong, na papasok sa loob ng kawan para maligtas? Ano yung kawan? Yun yung church. Anong Ang church problema yun? doon, yun yung tinatawag na iglesia o kawan ng Diyos. Ang problema doon, karamihan sa mga iglesia ngayon, hindi naman talaga nakapasok doon. Inaangkin lang na nakapasok sila doon. Pero kung susuriin mo yung religion o aral na sinasampalatayanan nila, hindi talaga sila nakapasok doon. Sige, may follow-up ako. Yung kawan ng Diyos, Labsong, may mababasa ka ba na Jehovah's Witnesses? Oo. Yung mga Anong yung talata? mga Verbatim? yung Anong mga talata? kabilang Verbatim? kung verbatim, ang teksto diyan gawa Chis 10:41. Jehovah's Witnesses? Nakalagay doon mga saksi. Ito na lang. Wag kang maghanap ng verbatim na sunod-sunod na Jehovah's Witness o mga saksi ni Jehovah. Sige, ito na lang. Para tayong bata noon. Ito na lang. So, kapag nasa labas, maliligtas ganun, Kuya Labsong. Lilinawin lang. Tulad ng binanggit ko kanina, 50-50 yan. So, may kapag chance, nasa labas may chance. ka. Oo. May chance. May chance ka, pero 50-50 yung sagot. 50-50 yung Si Zil naman, lagay may mo doon. kaligtasan ba sa... Yan yung 50-50 Labsong. Saan sa Biblia mababasa? Verbatim? 50-50. Ano ka ba naman, Diyos? Bakit mahilig si Yusuki sa verbatim? Ito na lang. Sige, Yusuki. Yun kasi yung nakasulat sa Biblia, di ba? Love song. Yusuki, Batay, kapag ito na lang. naghanap ka ng verbatim sa Bakit ko kasi ang point ko dyan, word for word ang hinahanap mo, hindi na. Labsong. Kung biblical ba yan? Kung biblical yan, dapat may verbatim kang mababasa sa mga sinasabi mo na 50-50. Ayan, Hindi lahat ng Follow. biblical Ito Yusuki. love song, Hindi lahat ng only Labsong. what is written in the scriptures. walang problema dyan, Shelby. Corinthians 4. Walang problema dyan. Kaso yung verbatim na sinasabi, word for word. Sige. Kapag hinanapan kita ng word for word, huwag kang tatakbo sa ibang Yusuki. Sinabi mo yan, 50-50. Sinabi mo yan, di ba? Sabi mo, kapag ang aral ka mo, biblical, dapat nakasulat. Ang tanong, Yes. nakasulat ba yung pangalan na Felix Manalo sa Biblia? Na Wala sa topic yan. sinasampalatayanan mo? Sandali. Sige. Sabi ko Kung na, ganyan, tatakbo ka sa wala sa topic Sige. Sundan kita. Sundan kita, ha? Batay sa sige. Isaiah 53:3, patunayan mo may verbatim na Hesus Kristo. Sige. Yan ang Patunayan mo. sinasabi. Yan nga ang sinasabi ko sa iyo. Sinagot mo na rin. Sinagot mo na rin yung tanong mo. Sinundan lang kita sa tanong mo. Sinagot mo na rin Yusuki yung tanong mo. Na hindi lahat sa Biblia word for word, verbatim na hanapin mo. Hindi ganun. Sinagot mo na, di ba? Di ba sinabi mo 50-50? Dapat part na sa kaligtasan. Part yan. Ang sabi kasi ni Kristo, pumasok sa kawan para maligtas. Kung Ngayon, maghahanap ka ng sana man word na 50-50, word na 50-50, Yusuki, para kang batang naghahanap nun.
Hindi, sinabi mo Para yan, kang bata saan yun sa naghahanap nun Biblia? kung 50-50, hahanapin mo 50-50 word for word. O saan Para mo kang nabasa bata sa nun, Biblia Luke yan? eh. Ako naman. Hindi, sandali lang. Saan mo nakuha niya 50-50? Saan mo nakuha? Sa Biblia. Anong talata? O sige, ganito. Ibibigay ko sa iyo yung talata. 50-50 Yan, oo, yan topic na yan, na yung di matuwid. Oo. 15-14 ng 15, hindi ko maalala, 15-13 ng gawa na yung may pagkabuhay muli kapwa sa mga matuwid at di matuwid. Ayan. Yung di matuwid doon, yung di matuwid na tinutukoy doon, yun yung mga tinutukoy ko na doon ay Yusuki na 50-50. Sa kaligtasan. Ayun na nga yun eh. Kaligtasan ng Yun na yun. eternal life yung ano. Yun na nga yun Yung Yusuki. May pagkabuhay muli. Pagkabuhay muli yun, kapwa ng mga matuwid at di matuwid. Yung mga di At di matuwid na matuwid. tinutukoy doon, yung mga di matuwid na tinutukoy doon, yung mga tao yun na hindi tumanggap ng aral, o Yung kaya maliligtas. mga na Bible study sila, o naaralan sila ng Biblia, pero hindi nagpatuloy. Ano yan? Maliligtas ba yan o hindi? 50, yun yung sinasabi ko na 50-50. Ito na lang. So, May Caleb Song. kaligtasan Sige, yun. sige. Ano? Ito na lang kay Maliligtas Labson. yun, Yusuki. Ito Yung na mga lang, di matuwid na yun. Ito na lang kay Labsong. Kasi sabi mo, di maliligtas yung di nagpapatuloy, di ba? Kay Labsong. 50-50 nga, the truth. 50-50 nga eh. Kanina pa nasagot yan. 50-50 nga, yung mga hindi nagpatuloy pero napangaralan. Hmm. 50-50 talaga. Ano na palang status doon, Shelby, doon sa ano namin nila kay inabot na ng February. Hindi ko alam, Magka-February na. naging busy ako lately kasi naghahabol ako ng mga pasaning ko sa buhay. Siguro mga third week pa ako magiging active ulit. Okay. Kasi nawala na eh. December pa yun eh. November. Oo, December. Sige, i-follow up ko sa kanya kay Lakay. Ang tanong dito, bro, ito si Kuya Zil. Ano ba yung Meron topic din ninyo ba? dati? Topic namin yung affirmative ako doon. Patutunayan ko na may tao dito sa Earth sa loob ng 1,000 taon. Ako na lang para matapos na. Ikaw na yung harap. Pwede naman. Oo, pwede. Kasi sa nakausap ko rin sila kay mukhang alanganin na siya doon sa topic na yon. Oo, kasi nagkasakit siya nung recently. Medyo Okay, sige. check up pa siya. I-update mo na lang ako sa schedule. Patutunayan mo may tao dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon ayon sa Biblia. Ayun sa Biblia. Siyempre. Sige, deal. Okay. Kailan? Sige, update mo ako kasi sabi mo mga mga 3 weeks, 2 weeks pa yung mo eh. Di, So, kung update mo lang ako. Debate lang naman. Pwede naman ako. Friday next week. Feb 6. February 6. Monday? Friday. Ay, April pala to. Sige. Pwede. 6. Friday. Gagawin ko pwede, ng banner. Friday. Sige. Sa shield na lang, no? Okay, sige. Sige. Walang problema. Kasi ano na ba busy na rin topic? ako. Last na rin siguro ang debate ko yan dito sa TikTok. Kasi magiging busy na rin ako. Na tao dito sa lupa sa loob Ng 1,000 taon. 1,000. Lagay ko na lang 1,000 years. Dapat may talata na batayan. Yung sa Revelation.
Ano bang talata yun? Pwede. 21:3. 20 verse 21:3. Di ba 20 verse 5 or 6 yun? Ay, 23. Oo, 23. Check natin. Ay, hindi. 21:3 yun. Alam ko. Walang 1,000 taon sa 21:3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, siya ay maninirahang kasama nila, Sa loob. at sila ay magiging bayan niya. Sa Diyos mismo kakasama niya walang 1,000 years dito eh. Ay, wala dyan. 23. Sa 23. Baka 25. Oo, sa 25. 20 verse 5. 21:3 hanggang 5 yan. 3 to 6. Oh, yan na lang para sure. Okay. Nandiyan na 1,000 taon. 3 to 6. Ayan. Ayon sa Biblia. Kailan? Feb 06 2026 Friday. Anong oras? 8 p.m.? 8. Pwede. 9? Okay. 8 or 9. Next. Okay na yan. Yan siya. Yan. Patutunayan na meron na... Maliit. Sige, pakibasa. Patutunayan na merong nabubuhay na tao dito sa lupa sa loob ng 1,000 years. Revelation 20 verse 3 to 6 ayon sa Ayan. Biblia. Ayan. Oo. February 6, 2026, Friday, 8 p.m. Love Song at Shelby. Tapos, Shield na lang ang venue. Lalagay ko. Okay na yun, ha? Okay, sige. Igagawa ko ng banner to mamaya. Yun. Sana abangan po ninyo. Ngayon na. May gustong maka-debate sa'yo ngayon, si Luis. Si Bro Luis. Sabi niya, ngayon na. Ano ba yan si Bro Luis? Born again eh. Born again. Si Jesus. Sabi niya, sabi ni Bro Luis, patutunayan niya sila lang ang born again. Hindi born again ang JW. Born again sa pangalan lang. Sa pangalan lang nila born again. Pero sa qualification, yun ang tanong. Patutunayan niya, sumampalataya lang, ligtas na. Ang masama doon, si Satanas sumasampalataya din eh. Nanginginig pa eh, no? Nanginginig pa. Sabi naman ni Aaron, patutunayan ko mali ang aral ng Katoliko. Tay-tay. May tanong nga uli ako sa JW kasi ngayon lang ako nagkaroon talaga JW, madalang ka kuyang makat sa akin. Sa aral nyo ba, di ba sabi nyo yung gobyerno sa demonyo yan? Kasi may classmate ako na JW, di siya nakikipag-Christmas party. Mas mga event, di sila sumasali. Sa demonyo ba yung government natin? Yung pagdating sa event,
tapos sa government. So magkaiba 'yon. So pagdating sa government, yan talaga ay nasa kapangyarihan yan ng isa na masama, sabi sa unang 1:5:19. Yung mundo ngayon, nasa kapangyarihan niya ng isa na masama. Kasi kung titignan mo, kung mabuti ang gobyerno o politika, bakit ganito kasama ang daigdig? Sa bawat bansa na mayroong politika. Diba? So, hindi naman ibig sabihin nun na talagang yung mga, kasi maganda naman ang layunin ng ibang mga presidente, mga namumuno. Maganda naman ang layunin yan. Pero dahil nauudyukan sila, kasi si Satanas hindi nila alam na nauudyukan na sila. Kasi si Satanas parang lason sa hangin yan eh. Na ibinibigay sa isip nila yung dapat gawin nila, hindi yung talagang tunay na gusto nilang gawin. Ganon. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi mismo yung tao ang sa demonyo, hindi mismo yung tao, kundi yung kanilang mga ginagawa. Ayan. Kasi yun yung masama eh, yung mga ginagawa nila. O pagdating naman sa event, pagdating sa mga event, depende sa event yan. For example, yung Pasko, birthday, New Year, Valentine's, lahat yan may mga pinagmulan na spiritual na kumbaga spiritistikong spiritism na ano. Hindi pala ka nagsiselebrate ng birthday? Oo, kasi isa rin yan sa pinagmulan na mula sa spiritism na gawain ng mga pagano. Paano yun? Pagka, yun yung date ng kapanganakan mo, di sasabihin mo, hindi maligayang birthday sa'yo, ganun. Normal day sa amin. Normal. So, ibig sabihin, walang celebration. Ganon, na kailangan maghanda, o kaya ipaghanda mo yung anak mo. Ganon, walang ganon. Simple, normal life. Ganon lang. Ito naman yung sunod na tanong, Labsong. Halimbawa, may isang JW. Nagda-drive siya ng sasakyan sa expressway. Tapos sabihin natin, napangga siya. No? Pag ikot-ikot yung sasakyan niya hanggang tumilapon na na total wreck, naputol yung paa nung JW na yon. Sinugod sa ospital, natahi naman siya pero hindi na naidugtong yung naging stable naman, hindi na idugtong yung paa. Ngayon, inuwi ng JW na yon yung paa. Ngayon, ang tanong ay kapag ililibing na yung paa, ano ang isusulat sa lapida? Hypothetical question yung mo eh. Kaya Halimbawa lang, ano ang isusulat sa lapida? hindi ko alam kung ano ilalagay. Paa. May nagsuggest, paalam. Sabi ni ate, ano daw kay Shelby? RIP. RIP to. Naglalagay ba kayo ng RIP? Walang nakalagay. In loving memory. May nakalagay ba doon? In loving memory of your family or Parang wala din eh. Wala ding nakaano. Ang nakalagay lang doon, pangalan, tapos kung kailan pinanganak, kailan namatay. Yun lang. walang nakalagay na jw.org? Oo, walang nakalagay na kung ano mang caption. Nakalagay lang New World Translation. Walang ganun, wala. Wala ba? Wala. Pero Bro Labsong, tawag dito na tayo magkaibigan, di ko pala natanong sa'yo. Pag yung sementeryo nyo nakabukod sa sa yung pambansang sementeryo ng Pilipinas?
Hindi, public cemetery, private cemetery, kahit saang cemetery. Okay. Wala lang siyang mga SLN, RIP, tsaka mga cross na. Walang ganun. Okay, bro. Malinaw, bro. Malinaw. Thank you. Yung sinasabi naman ni Shelby na kapag meron buwan ng dalaw yung asawa mo, hindi mo tinatabihan dahil sa pag-iwas mo sa dugo. Oy, biblical yun. Oo, Ayun pala, biblical Shelby, yun. biblical pala Oo, eh. nakakasala ka doon. Para silang ano, para Oo, silang ano, kailangan 7 days kang magtitiis doon. Pwede po magtanong, kilala nyo na po ba ang Diyos? Sino yung tinatanong mo? Kayo po lahat. Ito si Barbers to. Catholic? Kayo po lahat. Susubukin ko po at susuriin ko yung mga kanya-kanya yung pananampalataya. Okay lang po ba? Barbers, relax lang ha. Tanong lang. Opo, tanong lang naman po. Suri lang din. Kaya sagutin ni Shelby yan. Shelby, ikaw na bahala. Mute na lang muna kami. wait lang, may tao. Sige po. Ano po ba ang pagkakilala nyo sa Diyos, Shelby? Kilala mo po ba ang Diyos? Batay sa Biblia, yes. Kilalang kilala ako ng Diyos at kinikilala ako ng Diyos. Sino baga ang Diyos? Ang Ama. Ang Ama. Ama lang ba ang Diyos? Yes, definitely. Okay. Bibigyan kita ng isang tanong na Bibigyan kita ng pumapatungkol isang sa sagot. analogy. Hindi analogy ang batayan. Ang batayan, yun nasusulat sa Biblia. Nasusulat din naman yung analogy ko sa Bible. Eh. Walang nasusulat na analogy sa Biblia. Sabi ng Diyos kay Job, alam mo ba kung sino yung ama ng hamog? Alam mo ba kung saan nag-umpisa ang yelo? Analogy yun, sa Bible yun, kapatid. Sabi mo niya lang kay yun na Job yun. analogy. Tinatanong niya si Job sa karunungan. Kasi si Next Job, question. kasi that time, Next question. naglalabas siya ng Next sama ng loob sa question, Diyos. Kaya please. sabi ng Diyos, magbigis ka Huwag sa ka iyong munang bewang at huwag ka munang umiyak, magpakalalaki ka. user. Di Magtanong po yun ka iyak. lang. Di po yun iyak. Ipinapaliwanag ko nga po yung analogy ko. Hindi mo kailangan Tanong lang, huwag ka muna magtanong ka lang. magpaliwanag. Tanong kasi yung sabi tanong mo ko nga po magtatanong. sa'yo, kaya mo bang ipaliwanag na ang ama ay walang anak? Wala kaming aral na ang Ama ay walang anak. Anak ako ng Diyos. Lahat ng Iglesia ni Cristo, anak ng Diyos. Next question. So ang analogy ko, kung yung hamog ay galing sa tubig at yung yelo ay galing din sa tubig, hindi ba sila iisa? Hindi nanganganak ang tubig, hindi nanganganak ang hamog. Paano Next mo question. masasabing yung yelo ay walang pinagmulan? Wala akong sinasabing walang pinagmulan ang yelo. So kung may Ang sabi pinagmulan ko- ng yelo, Ang di ba sabi ko sa'yo, ang yelo ay makinig ka muna galing sa din sa sagot. tubig at ang hamog ay galing din sa tubig? Tahan ka muna. Makinig ka muna sa sagot ko. Ang sabi ko sa iyo, hindi nanganganak ang tubig, hindi nanganganak ang yelo, hindi nanganganak ang hamog. Next question, please. So yung hamog hindi galing sa tubig. Wala akong sinasabing ganun. So si Kristo hindi galing sa Ama. Galing sa Ama si Kristo. Next question. So yung galing sa Ama ay Diyos nga. Hindi. Sapagkat kung papaanong ang yelo ay galing sa tubig at naging yelo lang, tubig pa rin ito. Ang sagot At ko, kung hindi. yung hamog man ay galing sa tubig at babagsak pa rin sa lupa at magiging tubig, anong pinagkaiba nun, kapatid? Ang Simple pinagkaiba, analogy cannot be understood. ang pinagkaiba, yung Ano? pagiging anak ng Diyos ay karapatan o kahalalan batay sa 1:1:12. So yung Makinig ka tubig na muna. yelo, Tumabi ka muna. mananatili lang ba siya? Ano, user? Pasagutin mo muna user at Pasagutin mo muna, huwag kang bati. Makikausap niya si Kuya Shelby. Bigay lang kayo. Ang pagiging anak ng Diyos ay karapatan o kahalalan batay sa 1:12. Hindi yung literal. Spiritual ang pagiging anak ng Diyos. Next question, please. Wala ka ng tanong, user? Open mo ang mic mo user. So kung yung yelo, so yung tubig na naging yelo, mananatili lang ba siyang yelo? At yung hamog na galing sa tubig, mananatili lang ba siyang hamog?
Hindi. Walang kinalaman yan sa pagkilala sa Diyos. So kung si Kristo na galing sa Ama at nagkatawang tao, nagkaroon ng laman, mananatili lang ba siyang nasa laman? Walang talata na nagkatawan tao Di ba si siya'y Kristo. bumalik sa Ama at niluwalhati siya ng Ama at binigay ang kapamahalaan sa Kanya? Walang talata na nagkatawan tao si Kristo. Ang berbo na naging nagkaroon ng laman, may alintulad ba siya sa tubig na naging yelo? Walang talata na si Kristo nagkatawan tao. Ang berbo or ang salita ay naging laman? Hindi Walang ba kinalaman yan sa kay Kristo. hindi ba maikukumpara yun sa tubig na naging yelo? Sa Hindi Diyos, naman nanganak, hindi kung naman nanganak naaayon ang sa berbo Diyos eh. na siya mismo ang nagpapahayag na ang Ay, berbo nako. mismo ay galing Si sa Love Kanya. Song na si Love Song na lang sumagot. Na- Next question. Ayun, sir. Matulog ka muna. Di mo ba naintindihan ang mga salitang sinasalita ko sa iyo, kapatid? You're putting wrong analogy kasi. You're putting wrong. Paano mo masasabing si Kristo ngayon nasusulat na galing sa Ama? Kung papaano siya naging tao sa pamamagitan ng Ama at sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang bayaran ng sangkatauhan, ngayon, mananatili na lang ba siyang tao, kapatid? Yun ang tanong ko sa'yo. Si Juan din ay galing sa Diyos. Juan 1:6. Siya ba'y siya ba'y purong laman o may pinagmulang espiritu? Si Juan, tanong ko lang. Si Juan ay galing sa alabok, kapatid, galing sa bahay bata Diyos, na galing walang sa Ama. halong espiritu. But si Ano ba Kristo religion di ba, ni, di ba Ewarista? galing Ano sa ba bahay bata? Bumalik Ano ba religion mo, user? Bumalik ba ang katawang lupa ni Jesucristo sa lupa? Di ba't hindi? At ang Born kayuhan again ay lang. bumalik sa lupa sa May laman at Born buto. again mga, si mga born user. again talaga eh, no? User po ay Na born minsan, nagkakalat ang mga born again eh. Kagabi pa to si user ah. Sabi ni Aaron, Hindi pa born yata against daw. nakatulog. Hindi pa yata nakatulog. Oo, hindi pa siya natulog. May ano siguro to sa, sa kapatid. heart. Wala ang mababasa sa Bible na ang katawang lupa ni Jesucristo ay bumalik sa lupa. Ako naman magtatanong, user. Magtanong ka. Ang sabi doon sa kasabihan, anak pawis. Sino yung tatay ng pawis? Bigyan mo ng pangalan. Anak pawis, wala namang binanggit na ama. Oh, so wala ka sagot, no? Next question. Sino naman ang Yung tanong nanay ko ng nga sa'yo, anak ng kapatid, may pawis? kalinawan. Yung tanong mo, Malinaw walang yung tanong kabuluhan. ko. Malinaw ang tanong ko. Next question. Wait lang, Sino naman ang nanay paano ng mo siya pawis? ikakabit? Wait lang, paano mo ikakabit yung anak pawis kay Kristo? Tanong ko lang, paano mo ikakabit yung analogy mo kay Eh, Kristo? wala naman tayong usapang Kristo eh. Di nonsense ang tanong mo. Kasi yung tanong ko, Next patungkol kay question. Kristo. At sa pagkakilala natin sa Diyos. Paano mo ikakabit yun sa Diyos? Yung sinasabi mong analogy mo na anak pawis, nonsense yun, kapatid. Next question. Nung ipinanganak yung Kristo mo, nung ipinanganak ni Maria, Diyos mo na ba nun? Yes or no? Siya ay tao, kapatid. Nagkatawang Yes tao. or no? Diyos siya, dati. Diyos siya. Okay. Sunod na tanong. Nung kakapanganak pa lang ng Kristo mo, supot ba siya o hindi siya supot? Siya ay may katawang tao, kapatid. Supot ba? Tuli ba o hindi tuli? Siya ay Hudyo, kapatid. Tuli o At hindi tuli? sumusunod siya sa batas ng Hudyo. Tuli o hindi tuli? Kapatid, tinuli rin siya. Pero kung kakapanganak pa Hindi, lang, nung syempre hindi pa ipinanganak. natutuli. Ano bang Okay, sunod na sense tanong. ng tanong mo? Ano bang Sunod sense na ng tanong. tanong na yan? Sunod na tanong. So, noong ipinanganak ang Diyos mong si Kristo, may Diyos kang supot noon. Tama o mali ka? May katawan siya, kapatid. May Diyos kang supot noon. Tama o mali ka? Tanong mo.
ang Diyos ay nagpakumbaba sa pamamagitan Tama. ni Hesus Kristo. Tama ba na may Diyos At kang kung supot papaanong noon ang o tao mali ka? nagkaroon ng katawan na may laman, ganun din ang Diyos. Tama ba na may Diyos kang Dahil supot para noon abutin o mo sa mali ka? katauhan. Ito ang tanong ko sa'yo. Bakit Hindi, ako sinabi ngayon ni Hesus nagtatanong. Kristo na ako ang batas ni Moises? I am Ako the yung law nagtatanong. of Moises. Di ba ang law ni Moises ay Diyos? O bakit sinabi ni Kristo na siya ang Ako law yung ni Moises? nagtatanong. Sagutin mo Sumagot si kayo. Elbe. Sagutin O wala mo, kayong Joseph. masagot. Alam mo, yung mga tanong nyo, pang jablo, pang pilosopo, walang sense. Ito, ang tanong ko sa inyo. Bakit sinabi ni Jesucristo na ako ang law or batas ni Moises? Di ba ang batas ni Moises ay Diyos? Saan sinabi ni Kristo ganun? Di ka ba nagbabasa ng Bible? Eh, basahin mo. Eh kung mabasa ko, edi inaamin mo na Diyos na si Kristo. Hindi, basahin mo muna. Di, aminin mo muna. Magkaroon tayo kasunduan. Saan kayo mababasa yan? Saan mo yan nabasa, user? Sa I am the buhay law. namin, di- I am the law of Basa yan. Moises. Pag nabasa Pagka- ko ba sa'yo, aanuin mo na. Aaminin kong Sasalatayan mali mo na ako. si Kristo bilang Diyos. Pagka hindi mo naman nabasa, Di. aalis ka na sa Di, live dapat na may to. kasunduan tayo. Kaya nga, May kasunduan tayo. deal nga ako. Kaso, pagka hindi mo Aaminin nabasa, mo, aaminin aalis mo, ka na ideklara sa mo na live Diyos na si to. Kristo. Ito, din nga. Ito, Elvin. taga, ito. Sige. Pag hindi nabasa, ibababa kita sa live. Pero pagka naman nabasa, ibababa ko si Shelby sa live. Hindi, Yun na lang. hindi. Mali yun. Gusto ko, aminin niya na Diyos si Decision, Kristo. live ko to eh. Aminin niya na Diyos si Kristo. Host yan eh. Ako. Yung Teka, host. quiet lang. Ano lang naman yan eh. Ito lang mga kwentuhan lang naman to. Challenge lang naman sa kwentuhan. Aminin niya na Diyos si Teka Kristo. lang. Ganito, pagka may nabasa ka, ibababa ko si Shelby. Kapag wala ka nabasa, ikaw ibababa ko. Okay. Yun na lang, para ano lang tayo, kwentuhan lang naman na discussion lang yan eh. Huwag yung seryosohin. Go. Talata. Oh, Yan na, sagutin mo na. pag may nabasa, baba si Shelby sa live. Pagka walang nabasa, baba si user. Ayan, Kakapanood magandang niya yan challenge. ng ano eh. Kakapanood niya yan ng Sinabi ni Jesus, ako ang batas ni Moises. Tama, di ba? Yun yung babasahin niya. Ayaw kasi yung Oo, ang sinabi doon batas sa... ni Moses. Kuya Shelby, ayun kasi yung sinabi doon sa palabas na The Chosen eh. Yung The Chosen na palabas ni Kristo. May ganong instance doon eh. Pero wala yun sa Biblia. Ano lang yun? Additional lang yun ng director doon sa Teka lang ha. palabas. Oh, ito. Ibigay mo yung talata. Anong, at ito, tanong ko sa'yo. Anong pinagkaiba? Basahin mo Walang muna. tanong. Basa. Basa ka muna. Basa. Ito. Teka. Quiet muna, Anong pinagkaiba ng Quiet muna, Basa quiet muna. muna. Quiet muna. Ang kanat, ibigay niyo sa akin yung talata at kung anong salin. Yan na. Yung Anong 5:17 talata, na anong gamitin salin. yan. Yan. Sige. Challenge lang naman para Pag lang tayo fulfillment ba ng Mateo 5:17 ang fulfillment gagamitin ba yan. ng batas? Wala na. Ito na yung basahan, yung challenge. Na Pag wala na. inamin ba ni Gusto ko Jesus yan. Christ na siya yung fulfillment ng batas, hindi na ba siya yung batas nun? Binabago mo Kaya na. nga Hindi na parehas lang sinabi ni kasi yung Kristo, ako, kapatid. I am the law. Kaparehas lang Ay, yung hindi, I am the law. magkaiba yon. Parehas lang. Magkaiba yun. Fulfillment ng law at saka I am the law, parehas lang. Ay, magkaiba yon. Doon pa nga lang sa Anong spelling, anong magkaiba na pinagkaiba, eh. kapatid? Hindi. Balik tayo sa challenge. Gusto ko yung challenge eh. Pag may nabasa, babasa live. Pag wala. Anong pinagkaiba nun? Anong pinagkaiba muna? O, pumayag na si Kuya Shelby, basahin mo na, I am the law. Anong pinagkaiba nga nung dalawa? Fulfillment Magbasa ka na ng lang. law at I am the Magbasa law. ka na, I am the law. Anong pinagkaiba? Basahin mo na, user. Talata. Ano nga pinagkaiba muna? Walang muna. Kasi basa. gagamitin Huwag nyo kang word magtanong by sa word. amin, Pero ang magbasa ka tanong ko, muna. Alam na anong namin pinagkaiba babasahin ng mo eh. H2O sa tubig? Akla ka, user. Pag Sige di na, mo basahin. Anong binasa. pinagkaiba ng H2O sa tubig muna? Pag di niya Isa pang binasa tanong, yan, akla batin yan, ka, ah. user. Anong pinagkaiba ng yelo sa tubig? Anong pinagkaiba ng H2O sa tubig? Magiging support ka. Anong pinagkaiba ng ambon at ulan sa tubig? O, ano Ang lang tanong ko, pinagsasabi mo, user? anong Kung sa'yo, pinagkaiba ng babasahin ko na lang yan. fulfillment ng law Ako at na ng I babasa. am the law? Ako na bababasa. Nang gusto mo dapat basahin. Kaso nga lang, mali. Wait lang. Sagutin nyo muna yung tanong ko bago mo basahin. Magbasa ka muna. Kasi parehas lang din naman yung pakahulugan nun. O, wala ka mababasa.
Pero same lang Wala din kang ng kahulugan mababasa. yun. May mababasa Same lang ka, ng sabi ni kahulugan. Kristo, I am the law. Same lang ng Hindi, kahulugan. may mababasa ka, sabi ni Kristo, I Same am lang the ng law. kahulugan. Same lang ng Wala. kahulugan. Wala. Baba nyo Same yung lang ng user, wala. kahulugan. Same lang ng kahulugan. Baba na yan. Same lang ng kahulugan. Gamitin yung common sense nyo. Baba ka na. Ba't nyo ayaw nyo aminin na yung H2O is definition nun? H2O, Ipako Definition yan ng tubig yun. Ipako sa cross. Kilala ko lang H2O, ML player. Ipako yan sa cross, At yung user. yellow, tubig din naman. Yung ulan at ambon, Inom ka tubig muna, din naman. inom ka muna ng Same lang din ng kahulugan. Inom ka muna Magkaiba lang tubig. ng ano. Inom ka muna Magkaiba lang tubig. ng talata. Magkaiba ng word Inom pero ka same ng muna ng kahulugan. tubig, user. Wala ba kayong mga isip? Tapos basa ka. Sabi ng Diyos, Ako, tinanggal. Alam ba ano babasahin nun, kuya? Mateo 5:17. Yung fulfillment. I am the ano, fulfillment. Isda pala yung si user. Halatang isda. naghamon, wala palang bala. Ito yung gusto niya, kuya, pakita sa atin. No? I am the law. Kasalanan ni Love Song yan eh. Naku, may commercial. Ako po ang nagbaba ah. Ang ingay eh. The reading and interpretation, we have with us Jesus Bar Joseph. He was one of my students in Torah class, and we've heard Saglit. reports. Kita ng order. Ba't nag-iba yung boses ni, viewerista? Sana po ate. Kuya. Si Vixana na, no? Ano yun? Nagpalit kayo ng account? Sinalo mo, ganun? Hindi po, may ginagawa po. May order po eh. Dalawang palabok nga po. Okay. Wala kaming palabok. Lomi. Ako spabok. Alo. May spabok ba? Anong ismabok? Hindi mo alam yung spabok? Papaitan. Lomi po. Spabok. Pinaghalong spaghetti tsaka palabok. Yung noodles niya, spaghetti yung noodles. Yung sauce, palabok, spabok. Ismabok. Parang ano pala yan, Kuya Shelby, yung togeti. Spaghetti yung sauce, toge yung ano. Toge. Ang Togeti. Ito yan. Weird din naman sa Japan, may ano dun, di ba? Ito yan, kuya Shelby. Oh. Yung gusto ano yan, niya di ba? sabihin. Kakapanood niya ng Jatchosen. Yung palabas ni Jatchosen. Cristo. Yung the chosen version. Kakapanood niya dyan. Kaya pala yan. Crinitization eh. Kuya Just Potato ng mga kasi wala na nga sa Bible. Wala sa Bible yan eh. Kaya nga inano yan eh. Inano yan ng mga Bible scholars eh. Wala naman sinabi si Cristo na ganun. Mahilig sa Superbook eh. Yan pala ang nangyari kay user. Asa na si user? Sana bumalik eh. Kuya Shelves, bigyan kita ng ano dyan. Yakisoba. Yakisoba ban. Ayun. Uso na ngayon yung mga no? Ano ba yan? Yung parang noodles na ready to na? Gusto ko, Kim, sundoya. Kinikrib ko. Uy! Yun dyan. Sundoya ramen. Sige, tatakyubin ko na. Tsaka baray. Wala order. Bayaran mo na lang. Wala tuloy yung maingay. Kasalanan ni Love Song yan. Kasi binigyan pa ng 50% chance na maligtas si user eh. Ipin mo, ililigtas mo yung mga ganyan, Love Song. Yung mga nangangaral ng mga ganyan. Sipsipin mo yun.
Di nyo nga masagot tanong ko. Akyat Jordex. Naka-charge pa yata si Jordex eh. Napapansin ko, Kuya Shelby, pag wala ka sa live ni Viewerista, mababa eh. Dati pa nga, nung medyo active pa ako, napapaabot ko pa ng 80 plus to eh. Yung Wala ka bang porsyento kay Viewerista? Ewan ko nga, ba't di niya ako binibigyan ng remittance eh. Di ba? Oo nga, dapat meron niya. Hati pa kayo sa 10 piso niyan, Kuya Shelby. Ano pa yung mga sa convenience? Hati pa kayo sa 10 pesos mo. I am the law of Moses. Ha? Kakapanood Ganun mo pa din daw sa sasabihin ni user eh. Ganun pa daw sasabihin ni user. Pero ang gusto niyang banggitin kasi yung Mateo 5:17. Yung ako ang Di ako naparito upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin ang kautusan. or tuparin ang kautusan, di ba? Nakuryente siya nung tinignan niya na yung talata eh. I am the Ay, law. wala pala dun, sabi niya. Wala palang ganun. Sa napanood ko lang pala yon, sabi niya. Mali. Sa reels pa niya siguro napanood yun, sa reels. Oo, sa Reels. Nagkakalat ka sa Reels minsan eh. Meron ako naging tanong, Shelby, kay tagasagot. Ewan ko kung masasagot mo kasi parang hindi niya nauunawaan yung tanong. Yung tanong ko sa Isaiah 9:6 eh. Ano yung tanong? Pwede ka ba itanong sa'yo? Ayan, baka Isaiah sakali na 9:6. Oo, kasi 'di ba, ang stand nyo diyan sa Isaiah 9:6, theophoric name, 'di ba? Okay, ang tanong ko sa kanya doon, kung 'yun ay theophoric name, ano ang nauuna sa theophoric name? Yung binabanggit, ano na nga ba nakalagay doon? Wait lang. Elios El Gabaran, guys. Kasi hindi niya naiintindihan yung tanong ko na 'yan. So baka Yung sakali Pelegio S, yun yung nakalagay doon, di ba? Ito kaya. Pelegio S. El Gibor, Abi Malaki at ako. Sarsalom. Yan. So ano yung nauuna sa theophoric name na 'yan? What do you mean nauuna? Walang, para sa akin, ang sagot ko dyan, walang nauuna kasi it's a long name yan eh. Hindi siya putol-putol. So, yung question mo na, alin yung nauna? Did you mean yung hula or yung propesya? Alin yung mauna? Or yung first letter? Yun ba? Di ko gets eh. Baka Kuya Shelbs yung first, yung letter bago yung sa theophoric name. Di kaya? Yung Pele, Eos, Elge. Ano ba? Yung Isaias, di ba? God saves. Isaias. Ayan love song. Pele, for a child is born unto us, a son is given unto us, and the government is upon his shoulder. And his name is called Pelegio S. El Gibor, Abi Ad Sarsalom. Ayan. Sabi diyan, his name. So ngayon, yung Pelegio S. El Gibor, Abi
Adshar Salom. Ano ang nauuna dyan kung yan ay theophoric name? What do you mean nauuna? Wala nauuna. Pag sinabing theophoric name, mahabang yung Ayan. pangalan na yan. Okay, ganito. Kinapit Bigyan mo sa- ako ng example ng theophoric name. Yan, Isaiah, Hindi, sa iba. Ibang ano. Ismael, Ibang theophoric name. Ayan, Gamaliel. Ismael. Ayon. So, may theophoric name yan, di ba? Theophoric name yan. So, ngayon, ano ang nauna dyan sa theophoric name na yan? Yung kay Gamaliel. Ano ba ang theophoric name ng Gamaliel? Dali, search natin. Ano ba? Yung pinanggit mo, ano ba yung theophoric name ng Gamaliel? Ko alam eh. Wait lang. And so, maraming may theophoric name. For example, yung Emmanuel, theophoric name God din, is di ba? God is my reward. Ayun. God is my reward. So, ano ngayon ang nauna dyan sa theophoric name na yan? Walang nauna. Meron eh. Did you mean yung word? Yung meaning? Ang nauna dyan, di ba ang pangalan niya Gamaliel? Yung Gamaliel, theophoric name. At ang theophoric name, yung sinabi mo. God is my ano yun? Reward. Reward. Ayon. God is my reward. Yan yung theophoric name ng Gamaliel. So ano ang nauna dyan sa theophoric name na yan? Di ba yung Gamaliel? Pangalan ang nauuna. Hindi ko magets. Name. Name ang nauuna. Bago magkaroon ng kahulugan, ang nauuna pangalan, name, di ba? Hindi rin. Gamaliel, ang theophoric name ng Gamaliel, God is my reward. Di ba? Hindi. Ang nauna, pangalan. Gamaliel ang una. Ang meaning ng name o ang meaning ng theophoric name ni Gamaliel. Yun. God is Halimbawa my ako, hypothetical Ayun nga. love song. Halimbawa ako magkakaanak ako. Gusto ko magiging pangalan ng anak ko Tagalog. Isa sa kategory ko. Pangalawa, gusto ko na medyo parang masculine yung pangalan niya. So ipapangalan ko siyang Matipuno. So alin yung nauna? Yung kagustuhan ko o yung pangalan? Both yun eh. Di ba? Parehas lang naman yun eh. Yung kagustuhan ko na masculine form or lalaki. Matipuno, parang gwapo, yung idea, yung thought ng meaning ng gusto ko, yun yung pinangalan ko sa anak ko. Both yun. Ano nauna dun? Mas common yun, Kuya Shelps, di ba sa Japanese? Kuwari, Yuki. Oo. Lahat naman ng pangalan sa Japanese may meaning eh. So ano yung meaning nun? dapat Aika. Ano yung meaning nun nung Matipuno? Oh, Matipuno, gwapo. Masculine yun. Lalaki ka. Di ba? So ang nauna, Pasigit mo na ako sa pangalan. Di ba? Hindi. Pangalan ang parehas. nauna. Pangalan. Kasi bago ka magkaroon ng theophoric name, bago ka magkaroon ng meaning, kailangan may pangalan. Hindi pwedeng mauna yung meaning bago yung pangalan, di ba? Wait lang kay Love Song. Di ba yung Pilidios Il Gibor Abi Adshar Shalom is Hebrew yan? Hebrew word yan. Na ang meaning niyan is yung literal na Hebrew word. Tama ba? Kasi kung theophoric name, meron kang ibang other meaning. Halimbawa, yung Emmanuel, God with us. Not related sa Hebrew. Yun nga yun. Tama. Yun nga yung tinatanong ko dyan. Yan yung point dyan sa binabanggit dyan sa 9.6. Kaya nga naitanong ko yan eh. Kasi ang example dyan, yun nga, yung Elias. Ano ba yung theophoric name niyan? Ano yung meaning niyan? Di ba? So, merong nauuna bago yung theophoric name. Yun yung point doon. Katulad nga nun, Gamaliel. Hindi. God, Ang nakikita ko, God is love song. my reward. May point ka naman doon. Kaso nga lang, pointless.
Nahirapan ka lang sagutin, Shelby. Hindi, analogy mo kasi yun. Yung alin yung nauna. It doesn't make sense. Hindi kumbaga, hindi familiar kasi yung question sa'yo. Hindi familiar yun. Hindi naman sa hindi familiar. Hindi ko lang magets. Ano yung gusto mong mauna? Wala naman binanggit na nauna eh. Wala rin naman binanggit na nahuli. Wala nga binanggit. Ang ano doon, siyempre, kung paano mo siya uunawain, doon sa Iunawa mo nga yun. binibigay, doon sa Hindi ganun ang ibinibigay mo unawa ng Biblia na may example. nauuna. Meron, kasi kung uunawain mo eh. Kasi ang example nyo dyan, tulad nga yan, Gamaliel, God is my reward. Ayan. Ang una, hindi naman ang nauna, God is my reward, bago yung Gamaliel. Di ba? O, pwedeng baliktarin. Hindi pwedeng maging baliktad. Nauna yung meaning Diba? bago yung Ang nauuna yung pangalan bago yung meaning. yung meaning Diba? muna bago yung name. Mali. Kasi syempre, isipin mo muna yung meaning ng name bago mo masabi yung name. Syempre, isipin Paano mo siya muna yung binigyan? meaning. Paano binigyan ng pangalan si Gamaliel? O, sige. Yung pangalan ni Gamaliel, saan mababasa Tulad ng Saan sinabi ni mababasa Kuya yung Shelby, pangalan ni Gamaliel? Nag-isa sa sarili niya mantika. patulad ng sinabi ni Kuya Shelby, gusto ko yung pangalan ng anak ko. Pangalan ng anak ko, Lalaking Yung lalaki. dinidescribe niya yung meaning ng pangalan eh. Yung meaning ng pangalan mo muna unang i-describe bago mo bigyan ng pangalan. Ngayon, Kunyari, saan gusto ko ngayon yung anak ko, mababasa? Kunyari, yung gusto ko yung anak ko, yung pangalan niya, Bulaklak. Dinescribe ko na yung meaning. Papangalan ko sa anak ko ngayon, Aika. Ayun nga. Meaning Saan nun sa ngayon Japanese, mababasa? flowers. Kung yan yung analogy mo, saan ngayon mababasa na yung Gamaliel, ang nauna sa kanya, yung God is my reward. Hindi, ikaw lang nagbigay ng pamantayan na may nauna. Kasi ikaw nagsasabi sa amin may nauna at may nahuli. Kuya galing yan, Love song eh. Kuya Love, galing at kami nalilito ka. papasagutin mo. Oh, Binibigyan ka na nalilito nga ka lang kasi din namin dun ng sa analogy eh. Nalilito ako Kuya Love kasi doon sa sa theophoric din tapos yung sa pagbibigay ng pangalan. Hindi yun nalilito. Kasi yung question na yan, pwede kasing question yan sa debate. Debate kasi yan. Debatable yung teksto na yan. So ngayon, trinay ko lang naman. Yung question na yan, Kaya Love Song, kung susundan natin yung argument mo na nauna yung pangalan, doon sa pangalan ni Isaac, bakit ipinangalan kay Isaac yung pangalan niya? Saan nanggaling yan? Yan. Yan, Love Song. ayun, pinangalanan siyang Isaac. Kasi, Dahil Sige, ano mo? Dahil Explain mo muna. Hindi. Explain mo. Para makuha natin yung... hindi, tinatanong nga kita kung alam mo eh. Hindi nga, para makuha natin yung connection niya doon sa theophoric name. Hindi, dun nga tayo sa argument mo na nauna. Ibigay niyo doon muna sa yung theophoric meaning sa name. theophoric name niya. Yung theophoric Kasi may name. theophoric name Hindi, sa- tinatanong ko muna kung alam mo, Kuya Love Song. Explain mo kung ano yung connect niya. Explain mo kung ano yung Hindi, connect niya. tinatanong doon ko sa muna. Isaiah 9:6. Tinatanong ko muna, ang tanong ko muna, kung alam mo ba saan nanggaling yung pangalang Isaac? Hindi ako familiar. Hindi ako familiar. Sa So, joy ngayon, yun, joy, kaligayahan. Explain mo. Oh, Explain rejoice. mo kung Rejoice ano siya yung ng theophoric name ano yan. yan. Laughter, ano yung- di ba? Loves, kaligayahan. Bago ipangalan yon, may pinanghugutan muna. Tama, di ba, Kuya Love Song? Okay, sige. Ano ang nauna? Bago ipangalan yung Isaac? Syempre, yung Ayan. pinanggalingan ng pangalan. Ayun, may pinanggalingan. Kaya doesn't make sense eh. Ngayon, Tama si Kuya doon sa, Shelby. doon sa ano, kaya nga, ano yan, yung question ko na yan,
Isa yan sa pwedeng question sa debate. O ngayon, doon sa 9-6, yan ang sagot mo, di ba? Hindi nga Yan ang sagot mo. Example mo si Isaac. Si Isaac ang sagot mo, Shin. Wait lang. Ang sagot mo, Shin, si Isaac. Yan ang example mo. Ngayon, ang nauna doon kay Isaac, yung bago nagkapangalan, meron siyang theophoric name. Merong meaning muna. O ngayon, ibalik natin doon sa 9-6. Kanino ngayon? Yung Kahit kay follow-up Abraham question yun bago palitan, ang Kuya Lab siya nga, bago palitan yung pangalang Abram, pinangakuan na ng Diyos si Abraham na magiging ama ng maraming